Palagay ko kahit na mga yung pinanser ng oposisyon ay pagod na rin. Dahil sa nakalipas na 3 taon kalahati, walang nangyari. Lahat ng isyo ay kanilang ginamit, umabot na sa personal at sobrang panlalait sa ating Pangulo at marami pang mga bagay-bagay na below the belt, unprofessional, unethical ang mga galaw, pero wala hong nangyari. Hindi nila napilit mag-resign si Pangulong Marcos at hindi naman nila napaalis si Pangulong Marcos mula 2022 hanggang ngayon. Ito na, 2026 na. So, sa akin pong opinion at analysis ay sino ba namang pinanser? Sino ba namang merong pera na magpapatuloy ang paglalabas at paggamit kung alam nila na malabong bumalik? Kasi ang negosyante o kapitalista, business is business. Kung meron silang inlabas na pera, parte ng business yan. Nangapital sa politika, business yan. Inaasahan nilang magkakaroon ng kapalit, magkakaroon po yun ng pakinabang sa susunod na mga araw. Pero for the past 3.5 years, malamang bilyon-bilyon na ang kailang ginagamit. Pero wala rin nangyari. Lalo na ngayon, 2026, sabi ko nga, 27, yun lang ang seryoso na takbo ng gobyerno. 2028, eleksyon na. Kampanya na for presidential election. Palagay ko ang focus ng mga kapitalista, pinanser, ng mga anti-Marcos ay paghandaan na lang ang eleksyon sa 2028. Doon na lang sila nakapokus. Pero yung ngayon, mamuhunan para mag-people power, para mag-rally, para pabagsakin, wala na. Kasi bukong-buko na. Pati religious organization, hindi na nila magagamit. Ang INC, ako naniniwala, hindi sila magpapagamit. At kung anumang religious organization, hindi sila magpapagamit. Kasi pag lumantad ang religious organization sa isyong pampolitika, lalong nagiging personal ang isyu. Lalong nagiging sobrang napupolitika. Ay dapat ang mga religious organization ay non-partisan. Pero pag nagpagamit sila, alam nilang masisira lang. Nakita nyo, sample lang, yung relihiyon ni Senador Joel Villanueva, mag-ama yan, si Eddie Villanueva, yung GIL. O nakita nyo, hindi sila gumagalaw. Alam nila ay hindi pwedeng gamitin pampolitika yon. Halimbawa, meron silang okasyon, anniversary, o kung ano yan, okay lang mag-rally at itapik nila ang politika. Pero yung mag-organize ng rally, magastos kasi yan Pamasahe, transportation, pag-arkila ng mga buses, yung venue at kung ano. Naku, laki po. Milyon ang gastos pag rally. Hindi naman pwedeng lahat yan libre. Alam nga namang galing probinsya o pupunta rito maglalakad. Kakain, iinom yan, mamamasahe yan. Di ba? Kaya bakit naman gagastos sila at gagamitin? Makakasira pa. At alam nila na kapag gumalaw ang relihiyon, nag-iisang relihiyon organization, walang dating. Hanggat hindi po naniniwala ang majority ng Pilipino at hindi sumuporta ang militar at polis sa galaw ng pampolitika ng ibang may mga ambisyon, walang mangyayari. At yan ay dapat malaman ng mga pinanser. At ako naniniwalang alam yan ng mga gumagastos pinanser ng mga anti-Marcos. Maubusan lang kayo, mauwala yan. Gagamitin lang kayo. Ngayon, naggagamitan lang Kita nyo? Sila mismo nag-aaway na nga. Matagal na Vloggers, personalidad sa mga lawyer at iba pa sa kailang kampo. Wala na, nagsisisihan na. Wala nang materialis wala nang argumento silang magamit Dahil umabot na sila sa pamimersonal. Kasi pag ang isang presidente o isang gobyerno, katulad ng gobyerno ngayon, kung issue lang, baka maintindihan pa ng tao. Pero hinaluan nila ng personal
adik ang Pangulo, mahina si Pangulong Marcos, bangag ang Pangulo. Personal yun eh. Wala namang ebidensya. So, sablay talaga. Kaya ngayon, kahit pa sila'y makakita ng kahit na anong ebidensya o dokumento o kung ano man laban kay Pangulong Marcos, sira na. Kasi na-personal na sila. Yun ang malaking pagkakamali. Sa akin pong karanasan sa pagtutok sa ating politika sa Pilipinas, pag umabot sa personalan, walang mangyayari. Walang suporta mula sa matitinong Pilipino at hindi kayang pabagsakin ng isang tao, hindi lang ang Pangulo o ang bansa, kapag personal ang issue. Pero kung nag-concentrate lang sila sa totoong issue, o baka naman wala silang makuha ang ebidensya, baka wala talaga silang makuha na ano man papapatunay, kaya umabot sa personal. Ang problema ng personal, hindi rin man napatunayan. Namanhid na, nagsawa na, paulit-ulit na lang na adik, bangag ang Pangulo, mahina ang Pangulo, ganito-ganito ang first family. Wa effect. Kaya kayong mga kapitalista, hindi naman pwedeng walang kapitalista sa ganyang galaw. Hindi naman gagalaw yung mga yan ng voluntary. At tingnan ninyo, magrarally sila, magpe-press conference sila, or maghahayag kung ano-ano ng sariling gastos. Malabo yun. At tingnan ninyo yung mga vloggers at yung kanilang mga taga-tahol na parang askal. Kung ang mga personal ang mga topic at batiko, sa tingin ninyo gagalaw yun kung walang gasolina? Never. Pero tingnan ninyo yung galaw ng pro-administration, pro-Marcos administration. May malasakit, may paninindigan, may pagmamahal sa bayan. Kita nyo, nakarelax lang. Kahit tumagal ng 6 na taon hanggang 2026, hindi mawawala yung supporters ng gobyerno kasi lahat tayo Pilipino. Lalo na para sa akin, una ay ang bayan bago ang sarili. So bakit tayo magpapagamit sa mga destabilizer? Diba? Kung issue naman ng korupsyon, ay di pagpapatunay ang kailangan. Wala naman silang dokumento. Puro speculation lang at paratang ang ginawa nila. Hindi nga sila makapag-file ng kaso. Puro sa media, press conference sa social media lang. Wala yan. Garbage yan. Kasi lahat ng dokumento, testigo, pag hindi mo dinala sa korte, basura yan. Pero kung kayo merong sapat na dokumento, dalhin nyo sa proper forum. Ang Pangulo hindi pwedeng kasuhan sa korte, sa impeachment, sa Kongreso. Baka hindi kayo nakapag-file. Tatlong taong mahigit na, walang nangyayari. Di ba? So kaya kayong mga financer o binobola kayo, nagpapagamit kayo diyan sa mga politiko at kung sino-sino diyan kung magsalita, akala nyo kayang-kayang pabagsakan ng gobyerno. Mahirap magpabagsak ng gobyerno pag personal interest ang laman at daladala. Lalo na kung paghihiganti lang. Sinong matitinong Pilipino ang magpapagamit sa personal issue? Never mangyari yan. Tandaan yung sinasabi ko. Opinion, interpretation, analysis ng aking channel. Ng Enchant Channel. Kaya please like and share itong ating mga pinag-uusapan.